Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Maganda, masayang araw po muli sa inyong lahat, mga ginigiliw naming kaibigan at taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, Melo Ana Demong, at inaanyayahan namin kayo na samahan kami sa loob po ng isang oras upang pag-usapan natin, pag-aralan natin kung paano po mas magiging kapaki-pakinabang ang ating pong mga buhay, mas magiging makabuluhan sa pamamagitan po ng paglinang, pag-hone ng mga likas, mga asal, mga values na mas magpapaunlad at mas magpapataas ng kalidad ng ating pamumuhay. At kung paano po patuloy din naman na lalago, yayabong lalalim ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Yan po ang pinakalayunin ng ating programa. Sa araw-araw po mga kaibigan, humaharap tayo sa mga desisyon, sa ating mga pagpili. Sana po yung ating mga choices ay mag-reflect, maghayag ng ating pag-asa at hindi ng ating mga takot. Kami po dito sa programang ito ay patuloy sa pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Sa inyo po nagnanais makatanggap, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. So mag-text na po kayo at tumawag. We're just one text, one call away. Sa mga kaibigan po natin na nasa ibang bansa, maaari rin po kayong tumawag ng libre. Ang atin pong toll-free number, 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. At kung mas madali para sa inyo, magpadala po ng email sa connect@adventist.ph. Of course, ang atin pong Tinig ng Pag-asa is on social media. Ang ating Facebook, AWR Luzon, Philippines. At ang atin naman pong YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. So kung may mga nais po kayong i-review, pakinggan muli, may mga na-miss kayo na episodes, maaari niyo pong balikan at paki-like, follow, subscribe, and please don't forget to share sa inyo pong mga kaibigan. At sa mga nagnanais naman po ng mga readily available, downloadable na po ng mga Bible Study Guide, may pang-bata, may pang-adult, kagaya natin, pumunta lang po kayo sa bibleschools.com/Central Luzon. Maraming paraan mga kaibigan sapagkat nais po talaga namin makatanggap, makabasa ng mga mensahe buhat sa inyo. Ito po ay nagsisilbing inspirasyon, nagpapasaya po sa amin. Tayo po ay magpapatuloy dito sa ating series na may kinalaman nga sa mga values o mga asal, mga likas na atin pong dapat bigyan ng pagpapahalaga. Para po, ito ay mga pagpili natin ginagawa sa araw-araw. Pipiliin ko bang maggalit o magpatawad? Pipiliin ko bang maging mahina, marupok o may lakas ng loob? So, pipiliin ko bang magpatumpik-tumpik, magpa-procrastinate o magiging punctual at prompt ako? So, ito po ang ating mga pinapag-aralan sapagkat nais natin na mag-improve yung pong kalidad ng ating pong buhay. At tayo rin bilang mga tao at nagpapasalamat tayo na nakakasama po natin si Ma'am. Actually, siya po ay si Dr. Mary Jane Zabat. So ngayon po ay panibagong topic at alam kong makaka-relate ulit kayo. Alam niyo po, siguro wala naman sa ating nakaranas na or wala sa ating hindi pa nakaranas na masaktan, yung sumama yung loob natin, ma-offend tayo or parang ma-threaten tayo. Ngayon po pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapatawad. Paano po natin pinapangasiwaan yung ganitong mga sitwasyon o ganitong mga karanasan sa ating buhay? Ano ang pagpapatawad? Sabi nga nung isa, unforgiveness is like poisoning ourselves, tapos ang gusto nating maghirap o mamatay ay yung ibang tao. So we will learn more about forgiveness. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane.
Isa na namang maganda, masaya at malusog na araw po sa ating lahat. Atin na namang pagsasama-samahan ang ilang simple, ngunit mahalagang mga paalala sa atin, lalo na sa panahon na mayroon po tayo ngayon. Kumusta po ang inyong pagtulog? Sana mayroon tayong mapayapang pagtulog. Nakatulog po ba tayo ng at least naka 7 hours naman tayo? So kung ganun po, talagang maganda ang ating gising ngayong umaga. Or kung kulang naman, tayo ay napuyat, malamang ay 5 oras lang tayo natulog, 4 na oras, nako, malamang sa malamang ay medyo irritable o madali tayong mainis, magalit at mawala sa focus, kapag kulang tayo sa tulog. Yan po ay ayon sa mga pag-aaral. Pero kung aware po tayo sa posibleng epekto ng ating pagpupuyat, ay mapipigilan natin yon at mamamanage natin yung ating emotion at siguro sa susunod ay aayusin na rin natin ang ating pagtulog. Magiging maagap na tayo para mabigyan naman natin ng panahon ang ating katawan na makarepair ng mga cells na nasira or na damage sa ating mga nangyari sa atin sa nagdaang araw. Kung nagpuyat tayo, mga minamahal, ay ninakawan natin ang oras ng ating katawan. Hindi nito magagawa ang kanyang tungkulin na ayusin sa kanyang sarili itong mga nasira na mga cells. Ayan. At syempre, hindi rin makapagpahinga yung ating mga ibang organs kapag tayo hindi natutulog. Talagang time is gold, mga minamahal. Ginto talaga yan. Time lost can never be recovered. Hindi na po natin yan maibabalik kung yan ay lumipas na. Yung pagtulog natin, sabihin natin, nagpuyat tayo ng mahabang panahon, lagi tayong puyat, sasabihin natin, babawi ako ngayong month na to. Yun daw pong puyat natin ang isang gabi ay 1 linggo natin yon bago ma-recover. Ibig sabihin, hindi na talaga natin yon maibabalik agad. Kaya alisin din natin yung ating mga pagpapabaya, na yung ating oras ay naabuso natin, o kaya ay yung ating oras ay pinabayaan natin in a way na hindi natin siya ginamit ng produktibo. O tayo ay nagpabukas-bukas, nandiyan yung procrastination, yan ay ilan sa mga paraan kung paanong di natin na ma-manage na mabuti ang panahon na binigay sa atin ng Panginoon. Let us make a wise use of our time. Ito po ang natutunan natin kahapon. Kung may kailangang desisyonan, baguhin, gawin, ayusin, tanggapin, huwag nang ipagpaliban. Gawin na. Ngayong may panahon pa. Kung nadama mo po ito, ang tawag ng Panginoon tungo sa pagbabagong buhay, ay ngayon mo natugunan. Yung pagtawag na yun ng Panginoon at baka wala na tayong oras pang natitira. Ang sabi nga, we are not living in eternity. Hindi tayo nabubuhay sa walang hanggan. Yun po inaasahan pa natin pagka tayo po ay kasama na ng ating Panginoong Jesus sa buhay na walang hanggan. So ngayon po ay ating gamitin muli ng matalino ang ating panahon, ang ating buhay, ang ating kalakasan. Pumili tayo, alin ba ang to forgive, or to be resentful, Tayo po ba'y magpapatawad o mananatiling mag-iingat tayo ng sama ng loob, sa ating puso, Ito po ang pagpipilian natin ngayon. Parang madali lang namang piliin kasi syempre madaling magpatawad kung tinitingnan mo na wala namang nagkakamali sa'yo na mabigat para magpatawad ka ng mahirap, o kaya ay para sumama ang loob mo, Alin po ba ang mas madaling gawin o mas madaling dalhin? Magpatawad o magalit? Ano bang itsura natin kapag tayo ay nagagalit? Naalala ko yung mga estudyante nung araw, ay binabantayan ang itsura ng guro. May mga batang very frank, sasabihin nila, "Teacher, ang ganda mo ngayon." Kahit kung titingnan kung sa paningin ng teacher, hindi siya maganda. Pero dahil masaya
maganda ang kanyang aura, no, sa araw na yon, ang tingin ng mga bata maganda siya. Ayan. Okay, pero kapag ka sa taong maganda pero magagalitin, maganda pero ang mukha naman ay laging nakasimangot, at laging nagsasalubong ang kilay, ay sasabihin nating nasaan ang kagandahan sa atin kapag ka gano'n, po. So, kita mo talaga, sa ating pagtayo, sa ating pagkilos, sa ating mga mukha, sa mata nga lang daw, sabing ganyan, sa mata makikita, po, kung tayo ay malungkot, masaya, may dinadala sa buhay, tayo ay may galit, makikita yan sa ating mga mata, Sino nga ba sa atin ang never pang nagalit? Never pang nagalit. Nang pumasok ang kasalanan, dumating rin ang galit at pagkamuhi. Noon pa po ito, kailan naman tayo nagpatawad, sa nagkamali sa atin? Oo, we admit, na reality, na tayo ay nagagalit. Ang tanong lang, saan tayo nagagalit? Kanino tayo nagagalit? At nagpapatawad ba tayo? Kailan tayo nagpapatawad? Magaan po bang dalhin sa mahabang panahon yung galit na nasa puso natin, mga minamahal? Gaano ka hirap dalhin? Naranasan nyo na ba yung parang hinihiwa yung puso nyo dahil sa tuwing makikita mo yung taong kinamumuhian mo ay parang tinutusok yung dibdib mo, Habang kapag tinititigan mo naman siya, parang siya walang anuman sa kanya, parang masaya lang naman siya, parang hindi naman niya nararamdaman na ikaw ay galit sa kanya, na may ginawa siyang masama sa iyo. Parang lalo kang naiinis, kapag ka ganun, po. Pero sino ang nalulugi? Sinong nawawalan sa mga ganong mga panahon? Para sa akin po, ang galit na hindi na nagkaroon ng kapatawaran, nagpatawad ay tulad sa buto ng pananim, na dinidilig, pinapatubo, pinalalaki hanggat mahirap ng putulin, ang sabing ganun ay iniingatan mo sa puso mo, paano siya lumalaki habang tumatagal, pinupuno niya yung puso mo ng galit, natatakpan na yung pag-ibig, wala nang pwesto yung pag-ibig, wala nang space para sa Diyos at sa paggawa ng banal na spirito. Sabi ni John Mason, when you have been wronged, a poor memory is your best response. Kapag may nakagawa daw po sa atin ng masama, ang pinakamabuti raw po nating gagawin ay magkaroon ng poor memory, magkaroon ng Alzheimer's. Ibig sabihin ay kalimutan. Kalimutan ang masamang ginawa sa iyo. There is no revenge so sweet as forgiveness. So, wala daw pong pinakamatamis na ganti kundi ang pagpapatawad. Totoo naman, ang gaan ng pakiramdam kung naranasan na po nating magpatawad sa mga nakagawa ng mali sa atin, sa mga nakasakit sa atin, nagpatawad tayo, ay ang gaan ng pakiramdam. Para bang biglang pinalaya mo yung iyong sarili, gumanti ka na gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, mula sa masamang ginawa niya, napalitan mo yun ng kabutihan, ay sabi natin, yun ang isa sa napakabilis magpagaling, ng atin pong, ng mga nagkamali sa atin, ng kasalanan ginawa nila sa atin. Kung patuloy mong aalagaan sa puso mo ang galit, ang puot, ang sama ng loob, pong tawag sa atin? We become bitter, Sabi nga na yan, ampalayan na naman tayo, Tayo po ay mapait ang buhay sa atin kasi puro galit ang lumalabas sa atin, sama ng loob, Kaya kapag nagtrabaho, lumalabas din yun sa ating trabaho, hindi nagiging maganda yung performance natin sa ating paggawa. O kung nag-aaral naman, hindi ka makafocus, kapag may iniingatan kang galit sa puso mo, hindi ka nagpapatawad, But the moment we let go and forgive, we become a better person, that God wants all of us to be, So, kapag naranasan natin yung mapatawad, mapalaya tayo sa galit natin, ay nababago tayo, Tayo ay nagiging mas maunawain, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-ibig, yung pag-ibig na kagaya ng sa Panginoon, na hindi mo na
binabalik-balikan pa yung maling ginawa sa iyo, no, ng iyong kapwa. We have a choice, ano po. Are we going to live in bitterness when God wills you to live joyfully? Ano po? Ang nais ng Diyos, mabuhay ka ng may kaligayahan, pero pipiliin mo pa rin bang mabuhay na puno ng kapaitan? Ano? Tingnan natin yung dalawang larawan. Yung isang nagkasala, na yung gumawa sa iyo ng kasalanan ay nagsasaya habang ikaw na pinagkasalahan, ano, ikaw na tumanggap nung ginawa niyang mali, ano, ay ikaw tong nagdadala sa puso mo, kaya naman laging malungkot ang araw mo, no, masakit ang kalooban mo hanggang nagkakaroon ka na ng acid, hyperacidity ka na, ano, hindi mo na magawa, nagkukulubot na ibalat mo, ano po, at lumalabas sa lahat ang impurity sa ating katawan, ano. So yun ay nakakapangit, ano, mga minamahal, kapag tayo may galit na iniingatan, apektado ang health, apektado ang state ng ating mind, affected din yung ating relationship, no, kahit wala namang ginawa yung ating asawa, yung ating anak, ano, yung ating kapwa, yung kapitbahay natin, kung bakit parang mali pa rin yung nakikita natin, ano, mga minamahal. So ito po ang magiging resulta nito, lalayuan tayo ng mga tao sa paligid natin, ano po, at hindi tayo makatulog ng maganda, ano po, hanggang sa ang ating mga kaibigan ay iiwanan tayo kung laging galit na lang ang naririnig sa atin. Ano po? Nalulungkot tayo hanggang sa nalukot na ang mukha natin sa galit. Ano po? To forgive is to set a prisoner free, ano po, and discover that the prisoner was you. Ano, sabi ni Lewis Smedes, ano, sasabi niya gano'n ay, ang magpatawad ay magpalaya ng ano daw po, ng bilanggo, ano, at masumpungan mong ang bilanggo pa lang yon ay ikaw, ang sarili mo, ang nagbilanggo rin sa iyo, ano. Forgiveness is a funny thing. It warms the heart and cools the sting. Ang sabi nga ni William Arthur Ward. Ulitin ko po yun, napakaganda nun. Forgiveness is a funny thing. Ang sabi, it warms the heart. Ano po, nagpapainit ng puso. Ibig sabihin, nagpapalago ng pag-ibig sa puso natin. Nagpapadama ng pagmamahal. At nagpapalamig ng ano daw po, ng panusok. O ibig sabihin, yung galit, no? Nagpapalamig ng galit, nagpapagaling ng anumang hinanakit natin sa buhay. Upang maggamot po ang ganitong kalagayan, balikan ang pag-ibig sa iyo ng Diyos na hindi nagmamaliw. Araw-araw, minsan nga oras-oras nagkakasala ka sa Diyos, ano. Pero ang Diyos, kapag humingi ka ng tawad, laging laan ang kanyang kapatawaran, ano. Ang kanyang awa ibinibigay niya sa kabila ng karaniwan paulit-ulit na nating ginagawang magkamali sa kanya. Ano po? What do I want myself to become? What is God's purpose for me? Ano ba ang gusto kong mangyari sa buhay ko kung laging pupunuin ko ito ng galit? Ano nga bang panukala ng Diyos? Panukala ba niyang mabuhay ako sa kalungkutan, sa galit? How did God treat me whenever I sinned? Mali ba ang magalit? Kailan mali ang magalit, mga minamahal? Nung nagalit si Jesus sa mga taong nagtitinda sa templo, ano po, yun po ba ay nagkasala ba ang ating Panginoon? Yung pong galit na yun ay nagalit siya dun pong saan? Sa larawan na nakita niya, nakawalan ng paggalang, ano po, sa isang, sa templo ng Diyos, ano po, sa bahay ng Diyos. At ito po ay sinasabing righteous indignation, ano po, dahil nandun yung pagtingin ng Panginoon sa mga banal na bagay, ano po. At kapag ganun po yung ating galit natin sa mali, ano, at gusto nating makorek yung mali, yan po ay hindi tayo nagkakasala kung naghihilom din yun, nagpapatawad din tayo, no? Hindi natin ginagawang marka yun sa ating kapwa, ano po. Ganun din yung pagbagsak ni Moses ng 2 tapyas na bato ng 10 Commandments, ano po, dahil yun sa kawalan ng ng pagkilala ng bayan ng Diyos ng Israel, ano po, sa pangako ng Panginoon at sa pagtipan, ano, sa pangakuan nila ng Diyos na susundin nila ang Panginoon. Ang sabi ni Ellen White, anger opens the heart to Satan. Huwag nating hayaan na pumasok si Satanas sa atin pong puso, ano, at siya ang mag-rule doon, ano po.
At yung bitterness and animosity, sabi daw po, dapat mawala sa atin yan, sa ating puso, para tayo po ay maging kasama, kaangkop sa kalangitan. Ang pagpapahintulot sa galit at matinding sama ng loob ay naglalagay sa atin sa buhay na mapanganib. Are we servants of Satan when we get angry, or are we servants of God when we forgive? Ang sabi sa Ephesians 4:26-27, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. At lahat ng yan nabanggit sa Ephesians, ang sabing gano'n, babasahin ko, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuti lang para sa ikatitibay. Sa 31, ang sabi, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, paninirang puri, alisin daw po natin yan, pati ang kasamaan, at maging mabait tayo sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos, magpatawad din po tayo. Christ treats anger as murder. While hatred is cherished in the soul, there is not one iota or bit of the love of God there. Wala ang kahit maliit na bahagi ng pag-ibig ng Diyos sa puso natin kapag nandyan po ay pagkamuhi, galit, So, ang sabing ganon ay ang pagkamuhi ay tulad ng matagal na pagpapakamatay. So mga minamahal, katulad po ng sinabi ng Panginoon, kung nais natin na tayo ay patawarin ng Panginoon, matuto rin tayong magpatawad. Palayain natin ang ating sarili mula sa galit. Let Christ heal us, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon at tayo rin ay magpatawad, and let us live a new life, learn to be forgiving in many ways, and then love will rule, God's love will rule our hearts. Ang pag-ibig nawa ng Diyos ang umakay sa atin para maging mapagpatawad at gumaling ang ating mga hinanakit at galit sa kanino man mula sa araw na to. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ma'am Jane. Alam ko po na marami sa atin talaga nga nakarelate sa topic na to. Meron akong nakatutuwang quote na nabasa tungkol sa forgiveness. Ang sabi, forgive your enemies. Nothing annoys them more. Kung gusto nating masura daw yung ating kaaway, patawarin natin sila. Pero of course, yung motive natin sa pagpapatawad, hindi yung para maging masama pa rin yung pakiramdam natin. Nila. Alam niyo po, yung mga tao na nangangailangan ng mas higit na pagmamahal, mas higit na pag-unawa, sila yung mga taong parang hindi nila o parang hindi nararapat yun para sa kanila. Parang they don't deserve it. When in fact, sila yung talagang nangangailangan ng pag-unawa, ng pagmamahal, ng pagpapatawad. Alam niyo po, pag nagpatawad tayo naman, una-una sa lahat ang natutulungan. Kasi when we don't forgive, we create wall. Parang may resistance. Meron tayong resentment. Siya, kaaway natin. Ganyan. At minsan, gusto pa nating maghiganti. Revenge. Pero when we forgive, it heals. Yung unforgiveness, nagsusugat lang yan eh. Pag nagpatawad tayo, nagpapagaling. It heals. At alam niyo po, yung ma-offend tayo, minsan at mag-harbor tayo ng masamang feeling, this is a strategy of Satan. Ayaw po natin na mag-prolong yung ating mga galit, sama ng loob, na tayo lamang din, sarili lamang din natin ang sinisira. Forgiveness saves the expense of anger, the high cost of hatred, and the waste of energy. So meron po ba tayo mga kaibigan nasa isip na kailangan nating patawarin? At yung alam natin na maaaring hindi man sila humihingi ng tawad, pero maaari nating patawarin at palayain natin ang sarili natin dito sa sting ng hatred, ng galit. Let us forgive. Mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan ukol sa ating naging pag-aaral, kung kayo naman po ay may mga insights, reflection gusto ninyong i-share, o kaya naman po ay nagnanais kayong makatanggap ng mga aklat aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Kami po ay one call, one text away lang. Ating mga contact information, 0917-174-2777, 0917-174-2777.
0968-2777 or sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Para po sa mga kaibigan naman natin na nasa ibang bansa, maaari din po kayong tumawag ng libre. Ang ating pong toll-free number 1-800-132-20196 1-800-132-20196 o kaya mag-send ng message sa email connect@adventist.ph. Of course, we are also on socials. Ang ating pong Facebook page, AWR Luzon, Philippines, at ang ating naman pong YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. At sa mga nagnanais ng readily available ng mga Bible study guide for kids and adults, feel free to visit bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahagi pong ito, pakinggan natin ang mensahe ng awitin. Susundan kita, O Jesus, anumang kahinatnan. Saan man ikaw humayo, susundan kita, Jesus. Susundan kita, O Jesus, dugo mo'y ibinuhos. Itakwil ka man ng lahat, susundan kita, Jesus. Ako man ay pighatiin at labis na tuksohin. Noon ay ika'y tinukso, kaya nga susunod din. Bagaman ako'y akayin sa kadalamhatian, ikaw ay dinalamhati, ako ay susunod din. Susundan kita, O Jesus, dugo mo'y binuhos. Itakwil ka man ng lahat, susundan kita, Jesus. Susundan kita, O Jesus, dugo mo'y binuhos. Itakwil ka man ng lahat, susundan kita, Jesus. Susundan kita, O Jesus. Maraming salamat po sa magandang mensahe ng awitin ngayong magandang araw at umaga ng Wednesday. Ayan. Sana po ay nagbigay ito sa inyong lahat, mga kaibigan, ng inspirasyon. Magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at kahapon nga po ay tinalakay natin, sinariwa natin yung karanasan ni Moses. Ito po ay ipagpapatuloy natin. Si Moses ay tinanong ng Panginoon. Ang tanong sa kanya ay, what is in your hand? Ang ating pong topic, God's moving question to meek Moses. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon. Noong tawagin ng Diyos si Moises, sapagkat ang Diyos ay meron siyang layunin, meron siyang panukala sa
pagkapanganak kay Moises. Kung papaano siya iningatan ng ating Diyos nung siya'y maliit na bata, hanggang sa kanyang paglaki, ang Diyos ay merong layunin sa kanya. At tinawag siya ng ating Diyos mula sa isang burning bush na kanyang nakikita nagliliyab pero ito'y hindi natutupok. At ang ating Panginoon ay meron siyang nais na ipagawa sa kanya. Subalit, ganito kaibigan ang sinasabi ng ating Biblia, ang katugunan ni Moises sa panawagan o sa tawag ng ating Panginoon. Ang wika sa Exodo, Kapitulo 4, versikulo 1. Ang wika ng Biblia, si Moises ay sumagot at nagsabi, "Ngunit hindi nila ako paniniwalaan o pakikinggan man, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi nagpakita sa iyo." Versikulo 2. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Ano iyang nasa iyong kamay?" Kanyang sinabi, "Isang tungkod, Panginoon. Ito ay isang simpleng bagay, subalit kapag ito ay pinagkaloob sa Panginoon, ang Panginoon ay gagawa ng makapangyarihang bagay, at ito ay nangyari sa buhay ni Moises. At sapagkat para bagang siya ay meron siyang mga dahilan. At ang sabi sa versikulo 4, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Iunat mo ang iyong kamay at hawakan mo sa buntot." Kanyang iniunat ang kanyang kamay at kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay. Bago yon, sa versikulo 3, ang wika, kanyang sinabi, "Ihagis mo sa lupa." Kanyang inihagis ito sa lupa at ito'y naging isang ahas. Si Moises ay lumayo sa ahas. Kaibigan, bakit ahas ang pinili ng ating Panginoon na yung tungkod na yon na kapag kanyang inilagay sa lupa, ito ay magiging isang ahas o serpent? Ano sabi ng ating Biblia tungkol sa serpent o sa ahas? Ang wika sa Genesis 3:1, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, "Sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan?" Kaya nga ang sabi ng ating Biblia, ang ahas nga ay tuso. Tuso itong ahas na ito na sinasabi. At ang ahas na ito, kung ating pag-aaralan at babasahin pa sa Exodo 7:15, pumunta ka kay Paraon kinaumagahan habang siya'y patungo sa tubig, tumayo ka sa tabi ng ilog upang harapin siya, at ang tungkod na naging ahas ay hawakan mo. Itong ahas na ito, kung ating pansinin, ito ay simbolo ng mga doktor. Yung Asclepius, ito ay galing sa impluensya ng Grego, na ito ay simbolo ng panggagamot. At ang wika pa ng ating Biblia, noong panahon ni Moises, sa bilang 21:7 hanggang 9, ang bayan ay pumunta kay Moises at nagsabi, "Kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas." At idinalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Gumawa ka ng isang makamandag na ahas at ipatong mo sa isang tikin, at bawat taong nakagat ay mabubuhay kapag tumingin doon." Kaya't si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin, at kapag may nakagat ng ahas at tumingin ang taong iyon sa ahas na tanso ay mabubuhay. At ang ating Biblia, noong ang ating Panginoon ay napunta sa lupang ito, ang wika pa sa San Juan 3:14,
Kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao, na kapag tumingin, sila ay magkakaroon ng buhay. Kaibigan, yung tungkod na yon, na simpleng tungkod, nung tinanong ng ating Diyos kay Moises, ano yung nasa iyong kamay? Ang sabi, Panginoon, ito ay isang tungkod. Subalit, ang wika sa ating Biblia, yung tungkod na yon na naging tungkod ng ating Panginoon ay naging makapangyarihan. Bakit? Ang sabi sa Exodo 4:20, kaya't isinama ni Moises ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, kanyang pinasakay sila sa isang asno, at siya'y bumalik sa lupain ng Ehipto, dinala ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. Kaya yung tungkod na yon na sinabi sa tanong ng ating Panginoon kay Moises, ano ba'y nasa iyong kamay? Panginoon, isang tungkod. At ang tungkod na yon ay naging tungkod ng Diyos. At noong naging tungkod ng Diyos, ang nasa kamay ngayon ni Moises, ito ay nagkaroon ng kapangyarihan. Sapagat ang sabi sa atin sa aklat ng Exodo 14:16, itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo upang ang mga anak ni Israel ay magkaroon sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Kaya noong sila ngayon ay tatawid sa dagat na pula, hindi sila maaring makatawid na napakalalim ng tubig. Papaano ang kanilang mga anak? Papaano ang kanilang mga dalang mga hayop at saka ang iba pa na kanilang mga dala? At ginamit ni Moises ang tungkod na yon sapagkat ito ay may kapangyarihan ng ating Diyos na awi ang tubig sa dagat. At ang wika pa sa Exodo 17:5-6, sinabi ng Panginoon kay Moises, dumaan ka sa harap ng taong bayan at isama mo ang matatanda ng Israel at dalhin mo ang tungkod na iyong ipinalo sa ilog at humayo ka. Ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb at iyong ahampasin ang bato at bubukalan ito ng tubig upang ang bayan ay makainom, at iyon ang ginawa ni Moises sa paningin ng matatanda sa Israel. Kaibigan, nakainom sila ng tubig na galing sa bato. At ang wika ni Apostol Pablo, ang batong sumunod sa kanila, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya kaibigan, makapangyarihan ang isang bagay kapag ka ang Diyos ay nilagyan niya ng kapangyarihan. Maring ito ay isang simpleng bagay. Alam ng ating Diyos kung ano ang hawak ni Moises. Subalit, ang Diyos ay nagtanong kay Moises para kanyang maintindihan kung ano ang nais na ipagawa ng ating Panginoon sa kanya. At ang tungkod na yon ay naging makapangyarihan sa kanyang ministeryo pangunguna sa bayan ng Diyos. Kaibigan, kung ikaw ay tatawagin ng ating Panginoon at merong ipinapagawa sa iyo at ang tanong ng Panginoon sa iyo, ano ang hawak mo? Marahil sabihin natin ang ating hawak ay Biblia, salita ng ating Panginoon. At alam na natin ang ibig sabihin ng Bible ay basic instruction before leaving earth. Nanupat ito ang ating ginagamit upang ating matutunan ang daan patungo sa ating Diyos, matutunan natin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, matutunan natin kung papaano tayo ay makagawa sa kalooban ng ating Panginoon. At ang aklat na ito, ang banal na kasulatan, ay binabago ang buhay ng isang tao na kapag tayo ay nagpasakop sa ating Panginoon na pagkatapos nating itong binasa. Nakatulad ng karanasan ni Andres at saka ng kanyang kapatid na Simon Pedro. Ang nangyari sa kanyang karanasan ayon sa aklat ng San Juan Kapitulo 1, simula sa versikulo 40 hanggang 42, ang nangyari noong si Andres ay naging alagad ni John the Baptist
natuto siya tungkol sa ating Panginoon. At nung itinuro ngayon ni John the Baptist ang ating Panginoon na sabi sa 1:29 ng aklat ng San Juan, Gospel of John, ang sabi ngayon, narito ang kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanang sanlibutan. Kaya nga, si Andres ay nag-aral muna tungkol sa ating Panginoon. At pagkatapos na nag-aral tungkol sa ating Panginoon, ay kanyang sinabi sa kanyang kapatid, ang sabi niya, kapatid ko, nakita ko na ang Mesiyas. Na kanyang itinuro ang Mesiyas sa ating Panginoon at pagkatapos kanyang itinuro ang salita ng ating Diyos, nakita ko na ang Mesiyas. At ang sabi, kapatid ko, halika, sumama ka. At sumama ngayon si Simon Pedro. At nung nakita ng ating Panginoon, binago ng Diyos ang pangalan ni Simon na kapatid ni Andres. Kaibigan, ang salita ng Diyos ay nagpapabago sa buhay ng isang tao. Maraming mga tao na sila hindi karapat-dapat sa lipunan. Dapat silang mga taong mamatay na. Subalit, noong natagpuan nila ang salita ng ating Panginoon, binago ng Diyos ang kanilang buhay. Kaibigan, naging mga saints sa harapan ng ating Panginoon. Nakatulad ni Apostol Pablo, noong nakatagpo ang ating Panginoon, binago ng Diyos ang kanyang buhay, siya naging apostol ng ating Panginoon. Marami tayong maaring maging mga sample. Kaya kaibigan, ikaw ay tinatawagan ng ating Diyos upang ikaw ay kanyang maging lingkod, dalhin ang pabalita ng kaligtasan. Maring sabihin natin, Panginoon, ang nasa aking kamay ay isang Biblia. Subalit, Panginoon, kulang ako ng kaalaman, kulang ako ng edukasyon, kulang ako ng panahon, kulang ako ng mga bagay-bagay na pangangailangan sa libutan na ito. Mahirap lang ako, Panginoon. Subalit, kaibigan, kapag tayo'y nagpasakop sa ating Panginoon, yung ating hawak na simpleng Biblia, lalagyan ng Diyos ng kapangyarihan sapagkat may power ang salita ng ating Panginoon. Ano yung nasa iyong kamay? Panginoon, ang aking nasa kamay ay isang Biblia. Nakatulad ng isang sundalo, na kapag siya ay naging sundalo, na kanyang isinurrender ang kanyang buhay na bilang isang sundalo, at ang bawat kilos niya, ano ang kanyang isusuot ngayon, at ang kanyang magiging behavior o kanyang pagkilos, at anuman ang kanyang ginagawa, kanyang sinusuko sa kanyang commanding officer, sapagkat kinakailangan siya ay magkaroon ng surrender. Ganon din ang buhay ng isang tao na kapag kanyang pinasakop sa ating Panginoon, kaibigan, gagawin kang makapangyarihan ng ating Diyos. At ang mga salita na nanggagaling sa salita ng Diyos ay bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan para ikaw ay maging kasangkapan niya sa pagbabago ng maraming tao. A similar surrender is required of a Christian na katulad ng isang sundalo. Kaibigan, anumang nang nasa ating mga kamay, ang kailangan ngayon ay ating isurrender ang ating buhay sa ating Panginoon. Sapagkat kung ang isang sundalo ay hindi niya isusuko ang kanyang sarili sa army o sa kanyang commanding officer, ay katulad din ng isang Kristiyano na hindi isusurrender ang kanyang buhay sa ating Diyos. Hindi siya maaring maging useful sa harapan ng ating Panginoon. Ang wika ni Dwight L. Moody, isang kilalang evangelist, a holy life will produce the deepest impression. Lighthouses blow no horns, they only shine. Na kapag tayo ay ang ating buhay, isinuko natin sa ating Panginoon, na bago ang buhay natin sa magitan ng salita ng ating Diyos, at ngayon tayo ay gagamitin ng ating Panginoon. Ang ating buhay ay katulad ng isang lighthouse.
At ang sabi pa ni Rick Warren, if God only used perfect people, nothing could get done. God will use anybody if you are available. Kaibigan, hindi kailangan ng ating Diyos na kapag ka ikaw ay tinawag niya, kinakailangan mo nang ikaw ay maging perfect o sakdal na tao. You can come to Christ just as you are, sapagkat hindi natin kayang linisin ang ating buhay na yung makasalanang buhay para maging banal. Kinakailangan tanggapin natin si Kristo para ang ating mga buhay ay karapat-dapat sa Kanya. Ang sabi pa sa atin, one of the most powerful reasons we don't totally surrender our lives to God is that we don't want to sacrifice the things we possess. Ayaw nating isakripisyo yung ating mga bagay-bagay na nasa atin. Na maaring mga ito ang ating mga possession, yung ating mga tinatangkilik, ang ating trabaho, ang ating mga material assets, ang ating mga salapi, ang ating mga kaibigan o ang ating ngayong pamilya. Kinakailangan sa ating mga buhay, kaibigan, una ang ating Diyos, na pagkatapos nating tinanggap ang salita ng ating Panginoon, gagawin tayo ngayong karapat-dapat. Na dapat tayo ay maging qualified ngayon sa gawain ng ating Panginoon. Maaring sabihin natin, simple lang ang buhay ko. Hindi ako maaring magiging taong makiharap sa mga marangal na tao sa lipunan. Naalala ko yung ilang mga kulpultor. Ang mga kulpultor na ito, ang iba sa kanila kulang sa pinag-aralan. Naalala ko ang isang naging kulpultor na grade 3 lamang, na hindi straight ang kanyang pag-i-English. Subalit, naging makapangyarihan siya sapagkat kanyang ipinasakop ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Ating matagpuan, kaibigan, ang isang tunay na kasiyahan sa buhay kapag tayo ay maglilingkod sa ating Panginoon. Kung nais mo, kaibigan, naging masaya ang iyong buhay na kapag ikaw ay nagpasakop sa ating Panginoon at pagkatapos ngayon yung ating hawak na Biblia, ginamit natin sa ating buhay na babaguhin ng ating Panginoon at gayon din ating sasabihin sa mga tao na ating makakasalamuha ano ang pabalita ng ating banal na kasulatan na ibinigay ng Diyos sa atin. Anything put ahead of God in our lives becomes an idol. Ano man ang ating nasa buhay na ating inilagay na una kaysa ating Diyos, ang mga ito ay nagiging mga idolo sa ating mga buhay. Clinging to one's worthless idols is the real risk. Obeying God is the only safe things. Kaibigan, ang pagsunod sa ating Panginoon, ito lamang ang pinakaligtas na buhay ng isang tao. Ano yung nasa kamay mo, kaibigan? Biblia. Subalit maraming mga tao na binago ng Diyos ang kanilang mga buhay sapagkat kanilang sinunod ang ating Diyos. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 12:9, ang aking biyaya, ang wika ay sapat sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay ginagawa niyang sakdal ang isang taong mahina. Ang sabi nga, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. God chose those deemed to be weak and imperfect. Pinipili ng ating Diyos mga mahina, mga hindi mga sakdal sa sanlibutan na ito para gawin niyang dakila sa harapan ng mga tao, higit sa lahat sa harapan ng ating Diyos. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ano man ang ating naging buhay, simple man, mahirap man tayo, kapag tayo ay nagpasakop sa ating Panginoon, gagawin niyang iba ang ating maging buhay, karapat-dapat sa Kanya at gayon din sa lipunan. Maring sabihin natin si Moises sa kanyang tingin sa kanyang sarili, unfit siya. Hindi siya karapat-dapat sapagkat siya ay isang lalaki na tumakas
sapagkat siya ay naging mamamatay tao, pinatay ang isang Egyptian, at siya ay anak ng isang slave, isang runaway. Subalit, noong siya ay tumugon sa tawag ng ating Panginoon, binago ng Diyos ang kanyang buhay na karapat-dapat sa kanya. Ang wika, God did not need great courage and skill from Moses. He could have used just a stick to save the nation of Israel. Isang tungkod ang ginamit ng ating Diyos na hawak ni Moises, but He chose to use Moses and his stick. All He required was for Moses to be available and obedient. Yun ang kailangan, na si Moses ay maging available sa ating Panginoon at siya ay maging masunurin sa ating Diyos. God does not call the equipped. He equips the called. Na hindi ka mang karapat-dapat, wala ka mang talino, pero kapag ka ikaw ay nagpasakop sa ating Panginoon, kaibigan, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng talino. Sapagat ang sabi sa aklat ng Santiago, kulang ka ba ng karunungan? Humingi ka sa Diyos at ang Diyos ay magbibigay. Nakatulad ng binigay ng Diyos kay King Solomon, umihingi siya ng talino para kanyang mapangunahan ang kanyang bayan. Subalit hindi lamang talino ang ibinigay ng Diyos. Binigyan pa ng Diyos ng maraming mga possession sa kanyang buhay. At higit pa ang wika sa mga naging hari sa lupang ito at sa mga nauna at gayon din sa mga huli sa kanya. All of us have something God can use, even if it's only a stick. Ito ay isang stick lamang, isang tungkod. Subalit ang Diyos ay gagawin niya na makapangyarihan na kapag ka ating sinuko ang ating mga buhay, at gayon din ang ating mga panahon, ang ating mga tinatangkilik, at gayon din ang ating mga talento, ang Diyos ay kanyang babaguhin ang buhay natin. Will we offer whatever stick we have for His service? Ang sabi nga ni Mother Teresa, I am a little pencil in the hand of a writing God who is sending a love letter to the world. Ang pencil na ito, na kapag ginamit, ay makapagbibigay ng love letter sa maraming mga tao na kailangan nila ang pag-ibig. Kaibigan, ano yung nasa iyong kamay? Ano man ang nasa iyong kamay kapag ka ito ay ating pinagkaloob sa ating Panginoon at ginamit sa kaunlad sa gawain ng ating Panginoon, makikita natin makapangyarihang bagay ang ating makikita sapagkat ang Diyos ang siyang gumagawa. Kaibigan, kapag kailangan ka ng ating Panginoon at ikaw ay sinuko mo ang buhay sa ating Panginoon, kaibigan, magiging makapangyarihan na kasangkapan ng ating Diyos sa kaliligtas ng maraming mga tao. Bago tayo manalangin, gusto kong basahin ang sinasabi sa Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, ilapit natin sa Panginoon anuman yung mga bumabagabag sa ating mga isipan. Yung ating mga kabalisan, ibigay natin sa ating Panginoon, sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, maraming salamat sa leksyon na inyong pinagkaloob sa amin. Kailangan po ninyo, O Diyos, ang aming mga sarili. Aming pong sinusuko sa inyo, Panginoon, upang inyo pong gamitin sa inyong banlagawain. Batid po namin anuman ang aming kalagayan sa buhay, na kapag aming isinuko ang aming mga buhay,
gagawin kaming makapangyarihan ng aming Diyos, hindi sa aming sarili, kundi sa aming Diyos. Sapagat ang sabi ni Apostol Pablo, I can do all things to Christ. Through Christ, O Diyos, magagawa po namin ang lahat ng mga bagay. Pagpalain po ang aking kaibigan, ingatan po siya. Pagpalain po ang kanyang tahanan. Marami pong salamat sa inyo pong pagtugon sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon sa araw na ito. Maraming salamat, Pastor Romy. Ang katanungan sa atin mga kaibigan ay ganun din. Ano ang nasa kamay natin? Alam niyo po, pinili ng Diyos na gamitin si Moses at kung ano yung meron siya, kung ano yung hawak niya. Ang hinilingling niya lang kay Moses ay hindi yung maging skilled siya or maging courageous siya, kundi na yung sumunod siya at maging handa, maging available siya na magpagamit sa Diyos. Alam niyo, kung gagamitin lang ng Diyos yung perpektong mga tao. Kasi kita naman natin sa kwento, sa story, ay may mga excuses, syempre si Moses. Panginoon, hindi ko alam humarap kay Pharaoh. Wala akong mukhang ipapakita. Mahina ako, hindi ako marunong magsalta. Pero kung pipiliin at gagamitin lang ng Diyos yung mga perpektong tao, walang matatapos sapagkat walang perfect na tao. Gagamitin ng Diyos tayong lahat na available para sa Kanya. God does not call the equipped. He equips the called. Tayo ay tuturuan ng Panginoon doon sa task na ibinibigay niya para sa atin. And lahat tayo, ito yung mabuting balita, lahat tayo, we have something God can use. Ang katanungan po ay ipagkakaloob ba natin ito sa Kanya? Magiging handa ba tayong magpagamit sa ating Panginoong Diyos? Mga kaibigan, sana po naging inspiration sa inyo ang mensaheng ating narinig. Kung kayo po ay may mga katanungan, may pagnanasa po sa inyong puso na magsaliksik pa ng mas malalim na banal na kasulatan o kaya naman po ay nagnanais kayong makatanggap ng mga aklat aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin, tumawag po or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Ang ating pong toll-free number para sa mga kaibigan natin dyan sa ibang bansa. Sana po patuloy kayong nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po sa inyo ring pagtutok at pagsubaybay. Pwede kayong tumawag ng libre. Ang ating toll-free number 1-800-132-20196 or mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Ang ating Facebook page, AWR Luzon, Philippines, at ang ating pong YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. At kung gusto niyo po ng readily available, downloadable na mga Bible study guide for kids and adults, feel free to visit bibleschools.com/Central Luzon. Sa atin naman po mga kaibigan na may mga kahilingan, prayer request, at gusto niyo po may makasama na maglapit ng inyong mga hinaing, kahilingan sa ating Panginoong Diyos, huwag po kayong mag-atubili na ipadala rin dito sa ating tanggapan sapagkat meron po tayong mga prayer team. Maaring hindi po natin ito iniisa-isa online pero meron po tayo behind the camera na lumuluhod, sinasamahan po kayo sa inyong pong mga kahilingan. At meron tayong Diyos sa langit. Siya ay buhay, siya ay nakikinig sa atin at nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Muli po, sa ngalan ng bumubuo ng programang ito ni Pastor Romy, ni Ma'am Jane, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Magkita-kita po tayo muli bukas. Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. 777, praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating
at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.